Mga bagay na dapat i-consider kapag kayo ay naghahanap ng bagong malilipatan o mauupahang sari-sari store. Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, ito po ay napakahalaga. Kung ikaw ay gusto mong magsari-sari store pero wala kang mapwestuhan sa harapan ng inyong bahay at plano mo na maghanap na lang ng marerentahan or mauupahan sa labas, so ito ang dapat mong, ang mga bagay na dapat mong tandaan, kasari. Ayan. Number 1. Ito, basahin na lang natin kasi sinulat ko na lahat. Ayan. So number 1, kailangan nasa sentro o nasa mataong lugar. Ayan. Kasi syempre para makakuha ka ng maganda-gandang benta, maghanap ka ng pwesto kasi ikaw nga ay nangupahan. Syempre may babayaran kang pwesto, may babayaran kang mga billing. So see to it na matao ang lugar na mahahanap mo. Pwesto na mapagtayuan mo ng iyong sari-sari store o ng iyong magiging negosyo. Number 2, kung maaari lang nasa gilid ng kalsada. Ayan, kailangan nasa gilid ng kalsada kasi syempre yung mga mga motorista, yung mga private na mga cars, makakadaan at makakahinto at makakabili sa iyong maging tindahan. Yun ay magandang i-consider mo rin yun, mga kasari. And sumunod, o kaya naman, kapag hindi ka nakahanap sa may mga commercial area, kagaya sa akin commercial area dito, o kaya naman nakahanap ka sa mga subdivision o sa mga bahay-bahayan lang, see to it ng iyong magiging tindahan ay nasa corner area. Yan, nasa corner. So, yung kabila doon, pag pumasok sa area mo, ikaw na kaagad ang makikita. Pag dito naman sa kabila, pag may dumaan, ikaw kaagad ang matutubok na tindahan. Yun ang corner area na tinatawag, mga kasal. Magandang pwesto yan. At magandang pwesto kapag siyempre maraming mga bahay-bahay sa magandang pwesto, ang nasa corner ang iyong tindahan. Yan. Kapag ikaw nangupahan na. So, ang number 2 natin, i-consider mo rin kung ilan na kayong tindahan nandyan. Tingnan mo din ang paligid bago mo pasukin ng isang kontrata. Tingnan mo ilan na bang nandyan na nakatayong negosyo na gusto mong itayo. Ilan na pa kayo nandyan. Sa tingin mo ba ay may makukuha ka pang benta kasi ikaw ay nangungupahan? Ayun yung mga bagay na dapat mong i-consider. So, ang pinaka number 3, mga kasali, ito ang pinaka talagang dapat mong isipin at kilatisin mo talaga. Dapat tingnan mo rin ang may-ari. Siyempre, kinausap mo at bago ka pumasok sa isang kontrata, dapat kilatisin mo yung ugali ng magiging landlord mo. Tingnan mo kung siya ba ay seryoso na paupahan niya ang pwesto na iyan. Kasi merong ibang mga landlord na gusto lang nilang paupahan muna saglit sa'yo and later on, kapag ang iyong business ay umaasenso na, nakikita nilang marami ka nang mamimili, kukuhanin na nila ang pwesto sa iyo. Yun ang disadvantage kapag tayo ay nangungupahan, mga kasari, at wala tayong sariling pwesto. Pero dahil nga tayong gusto nating mabuhay at gusto nating magkaroon ng pwesto, gusto nating magnegosyo, makakam up tayo ng solusyon na mangupahan na lang tayo. Which is okay naman yon kapag ang nahanap natin na may-ari ay talagang seryoso sa pagpapaupa ng kanyang pwesto. Meron kasi mga kasari na pag nakita nilang umuunlad ka na, umaasenso, lumalago na yung tindahan mo, eh bigla na lang kukunin sa'yo. Etong share ko na to is based on my experience. So, ilan ang tindahan ang naupahan ko bago ako napunta dito. Pangatlo na ito. So, yung una ko napuntahan is lumago yung tindahan ko kasi nga tayo ay marunong tayo mag-rolling, marunong tayo mag-diskarte, may mga ideas tayo kung paano natin mapalago ang ating tindahan. So, eto naman si may-ari na hindi pa niya alam kung paano pasikot-sikot. So, kumbaga, nag-observe muna siya, inaano niya muna kung paano makakuha muna ng mga tao o makakuha muna ng mga customer ang pwesto na yan, kukunin na niya ulit sa iyo. Kukuhanin niya. Yun ang ginawa niya sa amin. Kinuha niya. Number 2 naman ang inupahan ko, ganun din. Nakita ng may-ari na okay na ang flow ng business ko, umaasenso na ako after 3 years, magti 3 years na kinuha na sa akin. Ayun, di ba? So, pangit yung ganun na magiging landlord mo. Dapat ang hanapin mo na landlord, kilatisin mo talaga, kasari, ang kanyang mag-ugali. Kung ito ba inggitera, kung yun, yung number 1 na yun. Yun ang number 1 sa totoo lang. Yun ang number 1 na rason kung bakit paalisin ka ni may-ari o ni landlord kasi naiinggit dahil lumaasenso pa. Yun, hindi nawawala yan. Excuse my word, pero talagang totoo yan. Aminin natin, real talk ito, mga kasal. Kapag ikaw ay nangungupahan at nakikita ni landlord na
maayos na ang tindahan, maayos na ang daloy ng bentahan, marami ng mga suki, ayan, maiinggit sa'yo kukuhanin bigla ang pwesto mo. O, diba? So, ikaw naman, dahil ano ka, yung wala kang karapatan na humindi dahil hindi naman sa'yo, dahil nangupahan ka lang. So, bagsak ang balikat mo. Wala kang choice kundi ibigay at isoli ang pwesto sa kanila. Ang tanong, ikaw ba ay nakakabawi na? Ayun. Makakahanap ka ba ng malilipatan na magandang pwesto kaagad-agad? May iba, bibigyan ka lang ng, may ang iba, magbibigay ng taning, magbibigay ng ano sa'yo, ng time na okay para makapaganap ka ng mga lilipatan mo. Pero may iba namang naupahan nga right on the spot. Pag sabing gagamitin ng pwesto, days lang ang bilang, 2 days, 3 days, 1 week, palisin ka na. What if hindi ka pa nakahanap ng malilipatan mo pwesto? So, yun. So, dapat kilatisin ang may-ari. Tingnan mo kung seryoso ba ito na paupahan ang pwesto. Siguraduhin mo na pang matagalan ka para makakabawi ka pa sa iyong nagiging puhunan na pinutap mo sa iyong negosyo. Kasi mga kasari, yun talaga ang yun talaga ang katotohanan kapag tayo ay nangungupahan. Medyo diha-dihado tayo. Parang nasa bangka tayo minsan tatagilid, minsan tuloy-tuloy ang daloy, yun, sunod-sunod tayo sa alon, mga ganun. So may mga bagay na pag maayos na ang negosyo mo, kinukuha na ng iba. So yun ang dapat nating tandaan mga kasari, no? Na bago tayo mangupahan, tingnan muna natin kung seryoso itong ating nauupahan. Kasi hindi basta-basta mag-put up ngayon ng sari-sari store. Kasi hindi naman 5,000, 10,000 lang ang pwede mong i-put up sa iyong tindahan kapag ikaw talaga ay nandyan na at umuugat na ang tindahan mo. So, syempre, marami ka ng nailaan na pagod, na effort, na kung ano pa yung pagtsatsaga mo para maparami mo ang tindahan mo, tapos bigla na lang babawiin ang pwesto. So, yun ang aking share ngayon mga kasari. Dapat kilatisin mo ang may-ari. No? Makibali-balita ka muna, makitanong-tanong ka muna sa mga kapitbahay or sa mga tabi-tabi. Siyempre, alam nila yun kung anong may-ari ng papasukan mo kontrata, kung ano yung sila, kung maganda bang mga background yan, wala bang pakialam kung nagtitindahan ka na. Katulad sa akin dito, walang pakialam ang may-ari. As long as nagbabayad ka sa monthly payment mo, monthly rental mo, monthly billings mo ng kuryente at saka tubig, ayan, okay na sila. Wala kang marinig, wala kang may comment sa may-ari na, uy, gamitin ko na yung pwesto na ganito hanggang ganito lang kayong taon. Sa susunod na taon, hindi na kayo pwede dyan. So, walang ganun. So, yun ay magandang landlord, mga kasari, no? Kasi dito sa amin ay commercial area. Lahat talaga dito may paupahan. Isa lang ang may-ari. May parlor, may photocare, yung parang printing press, may mga pang photocopying, mga ganun. Tapos may mga pagkain ng mga feeds, mga ganun. So dito akin ay grocery store with bigasan, may parlor, may printing press, may feeds. Ayan, isa lang ang may-ari din. So ilang kaming store dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. So ang may-ari dito walang pakialam. As long as nga na magbabayad ka sa kanya ng monthly payments mo. So yun ang aking ma-share mga kasari. Dapat maghanap kayo ng ganun na walang pakialam ang may-ari. Basta nagbabayad ka lang. Hindi ka pa aalisin kapag magandang ka tenant sa kanila. Hindi ka basta-basta nagsabing, ay, susunod na lang. Kailangan din kasi mga kasari kapag nangupahan ka. Meron kang, meron kang idea kung paano mo mababayaran ang iyong renta araw-araw. Marenta mo monthly, kailangan marunong ka magtabi-tabi. O kung hindi ka man magtabi, kagaya ng ibang vlogger na naririnig ko, hindi daw siya nagtatabi ng renta sa kanyang tindahan, sinisito it down niya na after 3 days or 1 week before, nakakapag-ipon na siya ng kanyang pang-rentas. Which is okay rin yun mga kasari. Kasi para ma-roll mo pa yung pera mo. Hindi mo naiipon. Kasi pag iniipon mo nga, andyan lang siya na iniipon mo, naghihintay ng mag-iisang buwan para i-remit mo doon sa may-ari. Which is hindi yung tumubo yung pera na yun. Okay rin yun. Tama yun. Walang correction doon. Basta marunong kang after mag-due ka na, 1 week or 3 days before, may pambayad ka na. So, okay yun. So, yun mga kasaring aking share ngayong araw. Sana may natutunan sa mga kasari-sari store owner ko dyan na planong umupa o planong magrenta sa labas. Yun ang mga basihan na dapat mong tandaan. Mataong lugar para hindi ka malugi. Meron kang, excuse me, maalikabok dito.
kung meron ka kalsada mga kasari. So yun nga, dapat nasa mataong lugar, nasa corner area, at kilatisin mo ang magiging landlord mo kung ang pwesto ba ay seryoso niyang pauupahan sa iyo. So yun lang guys, ang aking share ngayong araw. Thank you so much for watching, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag kalimutang mag-subscribe, and kung nagustuhan ng video nito, pakiclick na rin ang ating like button. So thank you so much guys for watching, and see you again on my next video. Bye! Happy selling all!